Alright, so meron naman tayo dito Mitsubishi Lancer na itlog. So, maingay to. Ang diagnose ko dito ay na-bearing siya. Hindi na natin tinesting kasi pinapatay ko na agad yung makina. Baka sumayad pa yung rotor sa loob ng alternator. So, bali yan, ibaba muna natin yung kanyang alternator para ma-check natin kung talagang na-bearing to. So, yan. Madali lang ibaba to. Yan, tanggalin lang natin yung socket niya ulit. Tapos, yung number 10 yung live wire. Then, yung sa adjuster ng bracket. Tapos, yung center bolt. So, yun lang. And, mabilis lang tumatanggal kasi hindi siya tukado. Hindi tulad ng ibang sasakyan, ibang sedan. So, ayan, paluwangan muna natin yung kanyang belt para mas mabilis nating matanggal yung number 12 dyan na nagko-connecta sa bracket at yung sa alternator. Yan. So, yan yung number 12 na bolt nakakonekta sa bracket at alternator. Yan. So, paluwangan lang, tanggalin lang din pala natin yan. After nun, itong center bolt naman. Yan, tanggalin lang din natin yan. Tapos, pag natanggal nyo na yung center bolt, yan, hilain lang natin tong alternator and matatanggal na agad yan. Yan, so nabaklas na natin yung, naibaba na natin yung kanyang alternator. Bale, bubuksan na natin to. And check natin kung talagang dito nang gagaling yung ingay. Ayun o. Ingay. So, yun, 'di ba narinig nyo naman 'yon nung pinaikot natin yung kanyang bearing, sobrang ingay.
So, kailangan na natin palitan yung bearing na yon. Hindi na yun madadaan sa mga lubricant kasi alog na rin siya actually. And delikado kapag nabasag yung bearing. May chance na sumayad yung rotor and mas malalang damage mangyayari sa alternator ninyo. Kaya kapag ganun, palitan na agad yung bearing. Ito siya? Oo, yan. Pakita nyo lang yan. Ganyan na ganyan ang tala. Actually, dalawa yung bearing nung sa alternator na ganun, yung sa pang Lancer. So, isa yung dito, yung sa taas, yung tinanggal natin. Tapos isa rin yung dito sa pulley, yung nasa loob niya. Kaya pag inikot nyo yan, yan. Pwede nyo rin mapansin dyan kung na-bearing to. Mapapansin nyo naman pag na-bearing. Hindi siya ganun ka-smooth. Kaya may, parang ngarag siya, ganun. So, pwede nyo rin i-check dyan kung okay yung bearing dito sa taas. Pag papalitan nyo naman yung bearing dito sa loob, kailangan tanggalin tong buong pulley muna. Parang ganito ang mangyayari dyan. So, ito. Ito yung sample. Ito, natanggal na natin yung rotor niya, tas pulley. Yan, malalaking bearing naman yung nasa loob, ganito. Pero may sari-sariling code yan. Kaya pakita nyo lang sa pagbibilian nyo para mapalitan nyo ng eksakto. Yan. Yan, so bale tusukin na natin yung kanyang carbon brush habang inaantay natin yung pyesa, yung bearing, para mamaya kabit na lang and assemble na agad. And itong washer na to, wag nyong kakalimutan na ibalik kasi malaking tulong to if ever nagkamali kayo sa paglagay nung pag-assemble nung alternator. Para yan pang iwas putol sa carbon brush. Kasi pag wala yan, medyo malaki yung kanal dyan, yung agwat niya sa rotor hanggang sa bearing. So meron dapat yung washer na yan. So ayan, palitan na natin siya ng bagong bearing, then assemble na natin at isalpak para marinig na natin kung meron pa rin yung maingay kanina. Hindi ko kasi na-record eh. Hindi ko na rin pinastart yung sasakyan kasi medyo delikado pag ganung tunog. As in, malakas yung tunog ng bearing niya kanina eh. So ayan, wala na yung tunog kanina na naririnig namin nung customer na tunog bearing bakal. So yan, okay na yan.